Magandang umaga po, magandang tanghali sa bawat isa na nakikinig po sa ating programa sa radyo. Andiyo pong lingkod sa inyong papayat, Pastor Mabel B. Velasco po, dito po sa ating regular na program tuwing Sunday po ng alas 12 hanggang alas 12:30 ay inyo po napapakinggan dito po lamang sa radyo natin 104.5 News FM Bayambong, ang magandang balita at ang kanyang mga awitin. Ito, nais ko pong mag-share sa inyo patungkol po sa isang topic na sa ngayon po ay relevant po siya. Ito ay tungkol po sa pagpapatattoo. May tattoo po ba kayo? Narinig na ba ninyo ang katuruan patungkol dito? At maaaring ang iba po sa inyo ay nakarinig na may nagsasabi na ito ay kasalanan at may nagsasabing ito naman ay hindi. At bilang Kristiyano ay dapat nga ho ba na tayo ay magpatato sa ating mga katawan. By the way, ay ang tattoo ay mayroon pong history yan at iba't ibang context po yan sa iba't ibang tao, yung group of people, especially sa ibang bansa, dito sa ibang bansa, dito sa ating mga tribo ay nagpapatato sila sa iba't ibang kaparaanan, dahilan. Yung iba nagpapatato kapag mayroong ilan yung napatay niya ay ayun, may tattoo sa kanyang katawan. Yung iba naman nagpapatato dahil sa kanyang panata. Yan. Yung iba naman ay nagpapatato dahil tinatuan siya sa bilangguan kahit ayaw niya. O yung iba naman ay nagpatato dahil siya ay kabilang sa isang grupo na yun ang kanilang tatak. Yung iba naman ay tinatuan dahil sa ito ay yung kanilang pagkakakilanlan. Okay, at ang tattoo ay mayroon pong permanente at meron na po ngayon mga laser, meron na pong mga bagong kaparaanan ng pagtatato at meron na po yung madaling tanggalin lang. At ito ay ginagawa sa lahat ng parte ng katawan ng tao na gustong nilang patatuan. Ngayon, bilang mga Kristiyano, nararapat nga po ba na si Christian ay magpatato? Ngayon, yung pong ebanghelyo ng Diyos, yung magandang balita po ng Diyos ay wala pong tinanong dyan kung may tattoo ka o wala. Hindi ho ganun yun. Ang context po eh, lahat ng tayo nakasala, nalayo tayo sa Diyos, nahiwalay tayo through sins, at kailangan natin makabalik. Hindi dahil sa ating gawa, dahil sa ginawa ng ating ninuno, ay nahiwalay nga tayo sa Diyos. At dahil doon, pinanganak tayo makasalanan. Maliwanag naman po yan. So, hindi ho tinatanong doon kung may tattoo ka ba o wala. Hindi ho tinatanong dyan kung nagkakasala ka ba o wala. And by the way, ang tattoo nga ay marami dahilan niyang kaginagawa ng mga tao sa kanilang katawan. Maaring iba ay part ng kanilang religion o part ng kanilang gang o part ng kanilang mga tipan. O yan. Ngayon, yung iba naman ay part yan ng katuwaan lang. Ayan. O kaya ay to be belong, ganyan, to be accepted. Yeah? Ng mga tao. Then, of course, sa New Testament po ay wala pong direct na nakasulat. Wala pong explicit na version eh. Wala po siyang diretsong sinasabi na bawal po yan o okay po yan. Walang ganon. Pero meron po mga verses o sinabi ang Bible patungkol sa mga guidelines tungkol sa mga bagay na ginagawa ng tao sa kanyang katawan. Actually, ang verses po ng tattooing ay mostly on the side ng Old Testament po yan. And hope na nabasa na rin po nyo yung iba doon. Pero yung isang pinaka-diretsang verse po dyan na ginagamit ng karamihan ay yung pong nandun sa Leviticus 19:28. Sabi na, do not cut your bodies for the dead or put tattoo marks on yourselves. I am the Lord. Kasi yung context nga niyan eh, tungkol yan sa ayaw ng Yahweh, ni Jehovah, na yung kanyang mga mananampalataya na yung tumatawag sa kanya, ay gagayahin nila ang ginagawa ng mga heathens or ng mga pagans. At isa na yan, yung chapter na yan ay sinasabi niya dyan na ginagawa nga nila noon, pag may namatay, ay sinusugatan ang kanilang katawan. O kaya pati yung kanilang labi, o di yung kanilang tenga, na nagka-cut sila sa katawan nila, or naglalagay sila ng mga tattoo para ma-appease yung spirit nung namatay, o di kaya naman ay para ma-appease yung mga spirits na nauna.
or part ng kanilang mourning. So, part ng kanilang rituals. So, maliwanag naman sabi na, do not cut yourselves for the dead. Saka sinunod nyo, huwag nyo tatatuan yung mga katawan ninyo. So, ang context ay hindi niya sinasabi na tungkol yan sa ginagawa sa ngayon na pagtatato. But, of course, nagkaroon tayo na idea na huwag magpatato ng ayon sa dahilan ng mga hindi sumampalataya o sumasampalataya sa ating Panginoong Jesus. Nasundan po ba ako? At dito ay ang pagtatato, mga kapatid, ay hindi naman sinasabi na marka ng demonyo yan. Hindi po. Kundi yun po ay simbolo po ng pangangailangan o paghahanap ng tao ng something sa kanyang buhay. Kaya siya nagpapatato. So it is a desire mula doon sa tao. Ngayon, yung klaro na gusto natin iparating ay ito. Yung pong diamond, hindi na kailangan pinta-pintahan mo yan para gumanda. Maganda na ho yung diamond according sa kanyang pagiging diamond. Hindi naman na kailangan pintahan mo yan, lagyan ng color. May sarili siyang color. May sarili siyang brightness. Ganun po yung, yung Ferrari or yung Lamborghini. Hindi naman po nilalagyan ng mga sticker yan para gumanda. Kung ano na po yung kulay niya, yun na po yun. Hindi na po nilalagyan ng kung ano-anong arte pa yun o ng stickers. So you are more than, more precious ka sa Diyos. You are more precious than those things. Mas mahalaga nung ikaw ay maging anak ng Diyos, maging isa ka doon sa tao ng Diyos, ay napakahalaga mo, more than pa sa diamond. Mas mahal ka doon sa Lamborghini or sa Ferrari sa harapan ng Diyos dahil ikaw ay tinubos, binili ka ng banal na dugo ng Diyos. At ginawa kanyang anak by faith. Sa John 1:11-12 and Galatians chapter 3 verse 26, maliwanag po yan. Tayo ngayon naging anak by faith. Ngayon, nung tayo ay nasa kasalanan, namumuhay tayo, nung tayo ay manampalataya sa Diyos, ay pinanganak na muli sa Diyos na banal. So, mayroon tayong buhay na nagtutulak sa atin, dumaan, mamuhay sa banal na buhay. Dahil banal ng ating Ama, at banal yung nasa atin, banal yung Holy Spirit, banal yung kanyang salita. Kaya yung banal na buhay ng Panginoong Diyos sa atin, magitan ni Jesus, ay nagtutulak sa atin yan na mamuhay ng may kabanalan. Palayo. So, hindi natin dudumihan ang kanyang templo, tayo ngayon, ang ating katawan. At so, ang Christians, supposed to be, ay hindi nararapat na magpatato sa dahilan ng mundo. Okay? Sa dahilan ng mga pagano. Ngayon, kung magpatato man siya sa kanyang personal na dahilan at sa kanyang sariling pakipag-usap, kasi may mga dahilan naman po yan in other context sa ibang lugar. May mga tribo ho talaga na part ng kanilang pagiging kabilang sangkan, mayroon po silang mga tatak-tatak sa katawan. So, hindi na pwedeng sabihin kagad na, ay, hindi gusto ng Diyos yan. Tatanggapin sila ng Diyos kahit hindi nila tanggalin yun. Kaya, kung ikaw ay may tattoo at natatuan ka na bago ka manampalataya, wala akong problema dyan. Minahal ka ng Diyos, tinanggap ka ng Diyos, hindi dahil sa ano pa man, kundi dahil sa dugo ng ating Panginoon Jesus. Ngayon, Christian ka ngayon at kahit paano ay may dahilan ka. Yung iba kasi may scars, may pilat sa kanilang part ng katawan, pinapatatuan nila yan para kahit paano ay magkaroon sila ng self-confidence sa kanilang sarili at makatayo sila. Wala akong problema doon. Pero kung ang dahilan ng tao ay nagpatato ka dahil in rebellion sa parents mo, makinig po kayo ha, mga kabataan especially, kasi nga papansin natin dahil nahuhumaling ang maraming kabataan sa mga pagpapatato dahil sa kanilang mga idols, dahil sa mga taong kanilang tinitingala. Titingnan nyo, kahit hindi na gamitan ng salita ng Diyos, ang ginagawa ng iba ay mali na nga talaga. Bakit? Gaano ito kamali? Kahit sa inyong mga private parts na, kahit na doon sa dapat hindi na pinapakialaman, ay nagpapatato na sila. Anong sinasabi nun? Hindi na ho yun na arts, hindi na ho yun na talaga arte, kundi ito no ay pambababoy na doon sa katawang ibinigay ng Diyos sa atin.
Okay? Una, kapag ayaw ng magulang mo at pinilit mong magpatato, sabi ng Ephesians 6:1-2 magpasakop ka, mga anak, magpasakop kayo sa inyong mga magulang. Pag ayaw ng magulang mo magpatato ka, tapos nagpatato ka, then you are acting on rebellion sa iyong magulang. Okay? Nag-act ka sa maling paraan. And hopefully, maintindihan nyo yung sinasabi ko. And ito pang isa. Sabi ng Bible, hindi doon sa outward na ornament or outward na pang-ayos ng sarili ang dapat nating pagtuunan ng pansin, kundi yung inward self natin. Kaya ngayon, kung nagpapatato ka para gumanda o para mapansin, ay mukhang nalilihis na tayo ng kaisipan. We are the temple of the Holy Spirit. Kung dudumihan natin ito, dahil lang sa gusto nating maging katanggap-tanggap sa iba, gusto nating mapasama, ma-please yung ibang tao, mali na po yan. 1 Corinthians 10:31, gawin natin ang lahat ng bagay sa ikakapuri ng Diyos. Then, sabi niya, lahat ng bagay na hindi ginagawa according to faith, mali na po yun. Kaya, kung yung alam mong tama at alam mong dapat gawin ay hindi mo ginawa, nagiging kasalanan sa iyo. So, ibig sabihin, hindi naman yung tinatawag na kasalanan na papunta ka sa impyerno, kundi yun yung hindi nagpapalaki sa iyong pananampalataya. Yun yung mga nagpapapayat sa iyong buhay spiritual. Ano? So, hopefully, masundan po natin na kapag tayo po ay gumagawa ng isang bagay, tapos not in accordance dun sa katuruan bilang sa 2 Corinthians po kasi sa 5:20, tayo yung mga ambassador ni Christ. Yeah, I understand na mayroon pong mga community o group of people na kapag wala kang tattoo, hindi ka tanggap. Pero generally po ay hindi ho talaga ganon ang concept ng tao. So, ano po ang sinasabi po natin? Sa punto po na okay lang po ba o hindi magpatatak talaga, mas the best po ay huwag po kung hindi naman po hinihingi ng pagkakataon. Kung hindi ho hinihingi siya ng mga sitwasyon nyo, ay better na ang isang Christian ay hindi po siya nagpapatato talaga. Kasi hindi naman po natin na may isasantabi yung katotohanan. Ano ang dahilan? Ano po yung pinaka magandang dahilan bakit? Pero may freedom naman po ang Christians. If you want to, at sa tingin mo ay hindi dahil para mag-show off, hindi para to be belong or para i-please ang tao, hindi para makiuso, kundi may dahilan ka pa na mas matindi pa, mas maganda, o mas tama, hindi naman ho sinasabing ikaw itatapo na o ininegate ka na ng Diyos. Iiwan ka na ng Diyos kapag ikaw ay may tattoo sa iyong katawan. Ulitin natin, especially pag wala ka kay Kristo, kahit puno ka ng tattoo, tatanggapin ka ng Diyos. Tatanggapin ka. Then, ang tattoo, hindi ka niya dadalhin sa impyerno niyan. Pero, kapag ginawa mo ito ng labag sa iyong mga magulang, labag din sa iyong pastor, at labag sa iyong konsensya, hindi sa iyong pananampalataya, ginawa mo ito upang sumunod lang sa uso sa mundo, nagkakasala ka, kapatid, sa iyong sarili, sa iyong katawan, at sa body of Christ. Okay? At dahil sinasabi ko, hindi na may ibig sabihin na kapag nagpatato ka, punta ka ng impyerno. Pero, kung sa tingin mo itong dahilan, kaya hindi ka na makapag-donate ng dugo, o kaya hindi ka maging tanggap sa ibang mga tao na iyong share-sharean, yun po ang nagiging hadlang. Okay? So, kung Christian ka, at binigyan ka ng Diyos ng katawan, hindi dapat talaga magpatato. Hindi po siya advisable. Pero kung ikaw ay may tatak na, at sa iyong sarili naman ay gusto mo magpatato, sa iyong sariling kadahilanan, wala naman ho tayong sinasabing hindi pwede kung talagang yan po ang iyong choice. But as it is, may choice tayo.
Colossians 3:17 to 23. Ano man ang gawin natin sa salita at sa gawa, gawin natin ito sa pangalan ng Panginoong Hesus. Okay? So sana ay wala nang magkaroon ng problema tungkol dyan, kung may tattoo man o wala, magpapatato kayo. At saka depende rin yun sa mga itinatato at ano ang dahilan nyo, yung motives. Yung tattooing per se, talagang wala namang ano yan. Pero kung pati naman na yung mga private parts nyo, at tapos pati naman na yung mga hindi dapat matatuan, tapos yung itinatato ay kung ano-ano na, at yung nga, namamali na, mas maganda pa rin yung konsepto na I am a diamond, more than diamond. I am more than Ferrari. I am more than Lamborghini. I am more than sa mga bagay na yun. So, gusto kong ang katawan ko na ginawa ng Diyos, I want to honor God with this body. See? Hopefully, nasundan po niyo ako at mahal po tayo ng Diyos. God bless you.